At ayun na nga, sa video ito ay ang panunuorin natin ay si Senator Marcoleta Parenda. Medyo iba yung topic niya kasi nga si Karen Davila, to nakita naman natin, pati si Jason sa talagang ano to, parang alam nila yung alam nila yung hilat siya ng pag-uugali ni Karen Davila kasi nga ano to sa bagay, alam naman natin yung pinagagalingan ni Karen Davila kung bakit galit na galit talaga siya kay Kong Marcoleta. Kaya nga lang, ang sinasabi ni Kong Marcoleta, dahil anchor ka, nag-interview ka, dapat nasa gitna ka lang. Huwag kang, dapat objective ka. Hindi yung pagtatanong mo, parang may side comment ka na kaagad, tapos parang pasasamain mo na kaagad, kinu-question mo na kaagad. Ganun kasi yung dating ng mga tanong niya, lalo na pagdating kay Kong Marcoleta. Kasi nga, syempre, galit sila talaga kay Kong Marcoleta. Yung mga, syempre, yung mga anchor ng ABS-CBN, mga artista ng ABS-CBN, yung mga taga-ABS-CBN, galit talaga kay Kong Marcoleta. Kasi nga, siya naman talaga yung nag-booking ng lahat ng mga ginagawa nilang illegal, kaya napasara yung ABS-CBN. So, dun nga siya unang nakilala, di ba? So, ayan, galit na galit siya. Ito kasi, hindi lang dito sa video na to na sinasabi to ni Kong Marcoleta. Dun sa isang video din niya, live niya, napanood ko rin, sinasabi talaga niya na, pagka panalo pa lang niya, kinu-question na talaga siya na, bakit nanalo tong tao to? Ano ba yan? Parang ganon. Tapos sabi pa nga ni Kong Marcoleta, kung may chance lang na questionin pa talaga niya sa comment kung ba't siya nanalo, parang gagawin pa Yun ang sinasabi niya. Sinabi talaga ni Kong Marcoleta sa live niya. Sabi niya, hindi mo maintindihan tong taong to Sabi niya, parang, bakit hindi mo muna tingnan kung ano bang kakayahan talaga tong taong to? Parang hindi mo naman siya kilala ng personal, hindi mo naman siya nasubaybayan, ba't ganyan mo na lang siya maliitin? Parang ganon. Tapos eto na nga, eto pa, ngayong naging Blue Ribbon na nga siya ang head ng Blue Ribbon Committee. Kino-question na naman siya. Ay, ang kalat na kalat yung video nito ni Karen Davila. Doon sa interview niya kay Cheese Escudero, sabi niya bakit daw newcomer? Bakit daw newcomer ang inilagay doon sa Blue Ribbon Committee? Siyempre, si Kong Marcoleta yun. Bakit daw ganon? Hindi daw ba yun? Basta ang dami niyang question, talagang pinipilit niya parang bago lang sa Senado, bakit ganyan? Tapos, yun nga napahiya siya sa sagot ni Chi, sabi niya, hindi porket bago ka sa Senado ay hindi ka na pwedeng, maghawak ng ganong committee sa Senado. Kasi nga, at bago ka sa Senado, pero ang tagal mo na naman sa Congress. Tsaka, alam nila na, na kaya naman ni Kong Marcoleta yun, di ba? Parang, hindi ka ba nag-isip? Kinu-questionin mo si Senator Marcoleta, ayan nga yung bumira dun sa ABS-CBN, kaya tayo napasara. Tapos kinu-question mo ngayon kung gaano siya kagaling, di ba? Sabi nga ni Kong Marcoleta, parang wala na lang silang choice, kundi ibalita na lang siya. Kasi yun na andun na siya sabi niya gano'n, kahit sa mga dyaryo, dun sa malalaking dyaryo na sinasabi niya, alam ko yun kung ano yung dalawang dyaryo na yun Tapos yan nga, sabi niya, ano ba to, parang, ang dali-dali lang kasi ng trabaho ninyo magtanong lang kayo na magtanong. Paano kaya kung kayo naman ang tanungin? Pinapatawag na pala niya to dati kaya lang parang hindi dumarating. So baka, pag bumira pa to ng bumira, baka, malay mo, ipatawag din to ni Kong Marcoleta kung ba't ganun ng pinagsasabi niya. Grabe, sagad-sagad talaga yung galit niya ni Karen Davila. Pero eto nga yung sinasabi niyan. Kaya pinakita ko yung old video na yun ni Jason sa pinapakita ko lang na ganun din yung pagtingin niya sa attitude niya ni Karen. Ganun, mahinang klase. Kasi sabi nga niya, galit na galit talaga yun sa mga Duterte. Tapos nung time na yun, galit na galit pa siya sa mga Marcos. Pero ngayon nga, ang sabi, di umano, naaabutan na itong mga to nila Lisa daw. Ayun, parang okay na. Pero sa Duterte talaga sila, galit na galit pa rin. Hindi talaga nila tinatantanan yan. Tapos yun nga, yung sinasabi ni Jason na may interview kasi yan na pilit niyang binabagsak at pinapasama si PRRD. Pinaikot-ikot lang siya ni Panelo. As in, pinaglaruan lang siya. Kaya sabi ni Jason nagmukha siyang tanga. Yun, di ba? Grabe to, kino-content ko na rin to dati. Kasi nga, hindi kasi maganda talaga yung mga atake niya pagdating sa mga kalaban, ang ginagawa niya. Dapat di ba nga, balance ka lang kasi nagtatanong ka. Itanong mo ng maayos, maging objective ka. Siyempre, narito ang komento mula sa ating mga netizens na talaga namang napabadrip din kay Karen Davila. So, eto. Paano si Atty. Marcoleta nakapagpasara ng ABS-CBN? Kaya galit sila. Bias yung mga anchor, ABS-GMA, pati Channel 5. O, ayan. Diba nga? Totoo naman. Kasi nga, si Kong Marcoleta talaga that time, congressman pa siya.
siya talaga yung may malaking puntos kaya napasara yung ABS-CBN. Talagang hindi siya nagpatinag doon na eto yung mga ebidensya, hawak ko yung mga ganito, ba't hindi nyo mapatunayan? Hindi nakasagot ang ABS-CBN doon, kaya sila napasara. O, di ba? Kaya yun, hanggang langit ang galit ni Karen Davila sa kanya. So, ito pa. Ano ang problema mo sa newcomer kung magiging performer naman, di ba? Di ba nga, nag-umpisa kinu-question mo na. Daming mga dyan, old-timer na, walang nagawa. Ikaw nga, mas talo ka pa ni Miss Eden. Kung magtanong ayan. Talo ka pa daw ni Miss Eden. At saka totoo yun, ano naman kung bago siya sa Senado? At bago sa Senado, pero napakatagal na niya sa Congress at napakagaling niya na patunayan na niya yan sa mga tao. Kaya nga siya naging senador ngayon yun ba naman, hindi mo pa maintindihan, Karen? O, diba? Yung iba nga dyan, ang tatanda na, katulad ngayon ni Tito Soto, kung ano-ano yung sinasabi niya. Tumanda na siya sa Senate, tapos bigla pa siyang ganyan, nagwawala siya ng ganyan, no? O, diba? Nakakahiya yung ganyan. So, panoorin mo si Kong Marcoleta kung paano niyo gagawin yung trabaho niya. Hindi yung husgahan mo na kaagad siya na bakit siya yung ganyan. Tanong ka ng tanong yung mga nasa Senado, hindi siya question eh. Binoto pa siya. O, eto pa. Miss Karen, pwede nyo namang imbitahan si Senator Marcoleta sa programa mo para masagot lahat ng mga tanong po ninyo. Mula sa pagsasara ng ABS-CBN at noong nanalo bilang senador at ngayon po siya, ay may hawak ng Blue Ribbon Committee. Isang tawag lang yan. Oo, ito nga, di ba? Ang dami mo palang tanong, bakit mo siya question lagi sa mga taong ini-interview mo, sa mga senator o kung sino-sino pa man yan? Ba't hindi mo nga ipatawag na lang dyan sa sa program mo si Marcoleta at doon mo siya pagtatanungin at nang mapahiya ka. 'Di ba? Yun naman pala di ba? Ang gagaling ng mga netizens, sinasabihan ka na halatang halata ka naman kasing masyado. So ito pa. Isa rin itong anchor na to, daming pinakikialaman, yung talino mo, iba sa talino ng Senator Marcoleta. Inis ka sa kanya dahil isa siya sa nagpasara sa ABS. Kung saan saan ka nagtatrabaho. Binoto ng milyong butante yan, maglilingkod sa mga taong bayan. Hindi makukuha yan sa sulsol. Di ba? Wala yun naman talaga yung pinanggagalingan nila. Pati yung mga artistang yan, galit talaga sila noong election, di ba? Kung binibira-bira nila talaga si Kong Marcoleta. Kaya lang, mas marami yung may gusto kay Kong Marcoleta, kaya hindi nila kayang Kung totoo lang sana yung result ng election na yun, baka hindi lang number 6 yan si Kong Marcoleta. Ko nga dyan parang expected ko 1 or 2 hanggang 3 yung pwesto niya, isa kasi Attorney Vic. So, ito pa. Sa palagay ko, matagal nang may galit si Karen kay Senator Marcoleta dahil isa siya sa nagpasara ng ABS-CBN. Doon din nagtatrabaho si Karen, kaya hanggang sa ngayon, panay ang banat kay Marcoleta. Kaya kahit hanggang ngayon, hinahanapan ng mali. Ay, totoo, true naman talaga yan. Yan na nga yun, dyan sila nanggagaling. Kaya kahit yung mga artista doon, yung mga tao doon sa ABS-CBN, so galit kay Marcoleta. Hindi naman nila naiintindihan na may mali kasi yung company nila. Kaya kung wala namang mali, kahit pagano ko galing si Marcoleta, kung wala naman siyang maipakitang ebidensya, hindi naman napapasara ang ABS-CBN Yun yung hindi nila maintindihan, na pinapasama pa nila na marami raw na wala ng trabaho. Hindi naman kasalanan talaga yun ng mga nawala ng trabaho. Kasalanan yun ng ABS-CBN kasi ang dami nilang ginawang kalukuhan. Yun. So, eto pa. Tawag yan pambansang ampalayang bias, aka parking girl ng Pilipinas. Ayun nga, 'di ba? Wala, galit talaga sila kay Kong Marcoleta. Tapos eto nga yung sinasabi niya na parking girl kasi may issue nga yan na kay Jason ako din to na nalaman sa live niya dati na sinasabi niya na may chismis nga dyan kay Karen Davila na kaya tinawag na parking girl, parang may ginagawa siyang kalokohan dun sa parking dun sa mga boss ng ABS-CBN, parang ganun. So, yun, sana naman baguhin na niya. Kasi parang ramdam na siya ni Kong Marcoleta baka mamaya patawag siya, magmukha siyang tanga naman yan sa Senate. O, diba?